Mayong hapon sa tanan. Salamat kayo sa matag usang niya karon. Salamat usab ko adtong mga kauban nato nga dinhi adtong Wednesday sa Mr. and Mrs. Margaha diri sila adtong Wednesday. Ug giampo nako to si Making. Katong iyang gi-prayer request. Salamat kayo sa mga anak sa atong mga membro nga naayo na si Dakila ato itong giampo diri si Dakila. Salamat kayo nga nagapadayon atong trucks distribution gahapon adlaw dito sa Boulevard. Nakahatag ta dito daghang trucks. O salamat kung sa maayong pag-abot na early atong giampo man iyang biyahe nga masapnay sa Ginoo ang aeroplano nga sakyan. Kay dugay-dugay man pud nagong biyahe diya. O ang choir nato gaulan man gapon wala sila ka sulwining kay ulan man. So ngunana gyud ang managat. Kanang managat pag ulan usay walay kuha usa po'y daghan. Ngunana na siya. So kini atong buluhaton magpadayon hangtod kuhaon ta si Ginoo. Mao na atong dako kayong kalipay kung mag-rapture na. Ako ganahan jud kung mag-rapture na labi na katapusan sa bulan. Dako kayo itong bayaran sa kuryente. May mag-rapture na lang. Okay, so dito magdugay. Manindog ta, basahon nato na isara na ka bersikulo padayon sa atong mensahe about family life. Psalm 127 verse 1. Psalm 127 verse 1. Okay na mo? O kamay basa ni Psalm 127 verse 1. Ready? Ready, read. Okay, utrohon na natong basa. Diyan lang tayo magsugod sa except. Diyan lang tayo magsugod. Psalm 127 verse 1. Ready? Read. Amahan na mo langit nun, buhi na mga Diyos. Salamat kayo Ginoo sa matag usang niya karon. Salamat sa mga imong mga atong mga sakop din sa church, Lord, nga dunay balatian imong giayo. Salamat amahan kadtong nagabiyahe, nakapauli sila safely. Salamat kay Ginoo nga kining buluhaton nagapadayon O ako nagpasalamat yun Lord sa matag usa nga nag-support financially ani nga church. Kay dili ni mo mulungtad ng church kung dili suportaran financially amahan. Ug salamat gani kayo Ginoo nga ang atong missionary funds kompleto na o mahimo ng pagkatapusan sa bulan, mahimo ng ipadala na tungod ni sa support sa imong mga anak Lord. Mahal mo langit nun among pasalamatan po ikaw sa among wisdom, imong gihatag sa among Sunday school teachers sa mga hamtong, Sunday school teachers sa mga kabataan. Salamat nga itagaan nimo siya kasing-kasing nga magatudlo nga bata amahan. Salamat usab Ginoo sa awit sa choir nga mandam among kasing-kasing sa pagpaminaw sa imong pulong. Mahal mo langit nun, among ipasalamatan ikaw bisan kaning among pianist, bisan kaning atong streaming Ginoo. Kami nagpasalamat jud kanimo aman nagapadayon kini. Amahan ini kahaponon kini imong ulipon tagaig wisdom, tagaig kaalam. Tabuni kami Ginoo sa bililhon imong dugo, abuga ang mga evil spirits pinagis dugo ni Jesus Christ. Ug amahan kini among pagampo, pangaliw po kanimo ang tanan ini among nang gisalig sa mahal nga ngalan ni Jesus Christ,
among bugtong personal nga manluwas. Amen. Okay? Paminaw lang mo ani nga mensahe kay kani nga mensahe para ni sa tanan. Tanan ni why dili maigo ani ni Asya. Why dili ma-advisean ba? Ingon din gawas kon ang Ginoo ang nagtukod sa balay. Sila naghago nga kawang nga nagtukod nini. Gawas ang Ginoo ang nagbantay sa syudad. Ang magbalantay nagmata nga kawang lamang. So, mao ni ang atong mensahe in the book of Psalms. Ang atong uluhan sa atong mensahe karon, except the Lord build the house. Except the Lord build the house. My beloved brethren, karong kahaponon atong ipunting atong mga kasing-kasing sa usa ka pinaka-importante nga institution that God has established upon the earth. Mao na ang the home, ang panimalay. Before there was a church, before there was a nation, before there was any human government, there was a home. Dunay panimalay. In the book of Genesis, God created Adam and Eve and joined them together by holy matrimony. The family was God's first institution. Today, many homes are in trouble. Daghan karon mga panimalay nagkaguliyang. Dunay mga balay kayo sila nga mga dagko kayo. But families are smaller. Dagko kayong mga balay pero gamay ra nagpuyo. Today communication is easier. But relationships are weaker. People live under the same roof, yet their hearts are far apart. The great need of every family is not merely better income. It's not merely better education. It's not merely better opportunities. The greatest need is the presence and blessings of God. Psalm 127 verse 1 declares with unmistakable clarity. Yung ito, without God, every effort is empty. But when the Lord builds the home, dunay kalinaw, dunay panaghiusa, dunay kalipay, o kanang pamilyaha, dunay katuyuan eternally. So nini kahaponon, mao ni ang atong i-consider. Today we will consider 4 great truths concerning the Christian home. Upat niya ang great truths pero 7 ni kapuwen ito, 6 kapuwen siya. The first is the foundation of the home, ang pundasyon sa panimalay. Number 2, the builder of the home, ang nagtukod sa panimalay. Number 3, the blessings of the home, ang panalangin sa panimalay. Number 4, wala exempted the responsibilities in the home. Hinaot pa nga ang Ginoo gamito ni mensahe nga lig-unon ang matag pamilya nga niya karong kahaponon. Number 1, the foundation of the home, ang pundasyon sa panimalay. The home must be founded upon the Word of God. Balikon ako, the home must be founded upon the Word of God. Why? Because God ordained the home. God ordained the home. Genesis 2:18 o Genesis 2:24.
Genesis 2:18. Kamo daw basa na. Ready, read. 22:24 go. Thank you. Mao na gisulti ni Moses, ingon si Moses. Ug ang Ginoong Dios miingon, kini dili maayo nga ang lalaki mag-inusara. Himuan ko siya og usa ka katabang nga angay alang kaniya. 24. Busa ang usa ka lalaki mubiya sa iyang amahan og inahan og makighiusa ngadto sa iyang asawa og sila mahimong usa ka unod. Ang kaminyoon wala na giimbento sa tao. Marriage was not invented by man. It was instituted by God. The home is sacred. Ang panimalay balaan na sa sagrado na siya tungod kay ang Ginoo mao'y nag-design ana. God ordained the home. B. Christ must be the foundation. Ang ako lang masultian niyo kamong mga kasagaran bitaw naay maminyo, naay kaslon bitaw. Then naay kaslon ana, then maninang mo. Dayon pasultihon mo, mga ninang, kanini ang mensahe paminaw alig mayo. Kay mauni mo isulti diha sa kanang pasultihon kasi ninang kuan ana pasultihon nato kajot. Mao ni siya. So, point B. Christ must be the foundation. 1 Corinthians 3:11. Kamoy basa na. Read. Ingon diri kay walay tao nga makapahimutang og lain nga patukuranan kaysa napahimutang na nga mao si Kristo. So, a house may stand upon a concrete structure. Daghan na nakita nato. Ang balay, makita nato nagbarog na nga konkreto. Gikan sa poste, paingon dito sa taas, still pagani ang mga trusses ana, mga purlin. But a home must stand upon Christ. Money cannot hold a family together. Balikon ako. Money cannot hold a family together. Education cannot guarantee harmony. Human wisdom cannot create lasting peace. Only Jesus Christ can be the sure foundation. Point C. Hearing and doing God's word. Hearing the word and doing God's word. Ang atong Ginoong Jesucristo nagtudlo sa in the Gospel of Matthew 7:24. Kamoy ko na ibasa na Matthew 7:24. Read. So mauna tumabasa hindi mo Matthew siya busa si bisan kinsa nga nagapaminaw niining akong mga panultihon og nagabuhat kanila. Ako mo pakasama kaniya ngadto sa usa ka manggialamon nga tao nga mitukod sa iyang balay ibabaw sa usa ka dakong bato. So dili na to malikayan nga ang bagyo dunay bagyo nga moabot gyud sa matag pamilya. Pero ang panimalay nga gitukod diha ni Jesus Christ, gitukod apan the rock, mubarog yun na. Tungod kay Ginoo ang nagtukod niya na. Number 2, the builder of the home. Ang nagtukod sa panimalay, except the Lord builds the house. Gawas kon ang Ginoo ang nagtukod sa balay. Mao na atong reference diha. Point A,
human effort alone is vain. Ang panikamot sa tao, kawang na siya. Human effort alone is vain. The word vain, ang bot pasabot ana hawang, empty. Ang bot pasabot ana useless, way gamit. Ang bot pasabot ana without lasting value. A family may possess wealth but no peace. A family may possess education but no wisdom. A family may possess entertainment but no joy. Religion but no salvation. Without the Lord, all labor is vain. Kung wala si Ginoong Jesucristo, ang tanang paningkamot, kawang na ang tanan. Point B, God builds through salvation. God builds through salvation. The first step in building a godly home is personal salvation. Ang permirong ang sa og magtukod kag Dios nun nga panimalay, doon na good ng personal salvation. Acts 16:31. Kamay basa na. Ready, read. Yung diri, og sila maingon, tuo ni Ginoong Jesucristo, og ikaw maluwas, og ang imong panimalay. Wala lain diri ha, wala mga maayong buhat, wala religion, wala na. Yung diri, tuo ni Ginoong Jesucristo, og ikaw maluwas, og ang imong panimalay. So, when Jesus Christ enters the hearts of the family members, kung si Ginoong Jesucristo naa sa kasing-kasing sa matag family member, He begins to transform the entire household. Utroho niya ang kasing-kasing sa tanan nga membro anang panimalaya. So, point C, God builds through His Word. God builds through His Word. Psalm 119:11. Kaway basa ng Psalm 119:11. Go. Yung diri, ang ibong pulong akong gitipigan diha sa akong kasing-kasing. Aron ako dili makasala batok kanimo. Now, a family Bible that is read, mon ato na i-qualify ang Biblia sa pamilya nga gibasa o gisunod mahimo ng gamhanan nga himan diha sa kamot sa Dios. The Bible, a family Bible that is read and obeyed becomes a mighty tool in God's hands. Point D, God builds through prayer. God builds through prayer. Colossians chapter 4 verse 2. Kamay basa na. Ready, read. Ingon diri Paul, padayon diha sa pagampo o pagtukaw diha niini uban ang mga pagpasalamat. Families that pray together invite the Lord to roll their home. Diba? Tanawar ko na ang pamilya nga silang tanan nag-ampo, giimbitar nila ang Ginoo si Jesus Christ nga mao'y mo roll anang mao'y mo dumala anang panimalaya. Number 3, the blessings of the home. Kani lami ni. The blessings of the home. When God builds the house, when kung ang Ginoo mao'y magtukod sa balay, iya nang ipunon na o iya nang punon o daghan kaayong panalangin. He bestows rich blessings. Mao ni man when God builds the house, He bestows rich blessing. Unsa man ang mga panalangin? Point A is
peace. Kalinaw. Galatians 3:15. Kamay basa ng Galatians 3:15. Ready? Ready, read. So, ingon din og tuguti ang kalinaw sa Dios nga maghari diha sa inyong mga kasing-kasing nga ngadto niini usab kamo gitawag diha sa usa ka lawas ug magmapasalamaton kamo. Ang presensya sa Dios diha sa panimalay nagdala na kalinaw in the midst of life storms. Bisan pag naamo diha sa bagyo, bagyohon man gyud ning kinabuhi atong panimalay usahay, bisan pag naatas taliwala sa bagyo, ang presensya sa Ginoo magdala nagkalinaw diha. Maunay panalangin nga makuha ang panimalaya. Point B, love. Ang makuha nimo ang panalangin na love. Colossians 3:14, kamay basa ng Colossians 3:14. Ready? Ready, read. Ingon di, og labaw sa tanan ni ining mga butanga, isulob ang gugma nga mao ang bugkos sa pagkahingpit. Divine love binds hearts together. Kanang langit nun nga, kanang Diyos nun nga gugma, iyahan ng ipakupot ng mga kasing-kasing tanang tao anang panimalaya. So, naay gugma anang panimalaya kung kana ginumala ni Ginoong Hesus. Point C, protection. Importante kay na protection. Ingon din na ako nalay basa ni, except the Lord keep the city, the watchman waketh but in vain. Ingon diri, gawas ang Ginoo ang nagbantay sa syudad, ang magbalantay nagmatanga kawang lamang. So nahibalo ta nga God is the ultimate protector of our homes. Ang Ginoo mao nay katapusan nga nagpanilipod sa matag pamilya. Then, D, fruitfulness. Magmabungahon mo diha. Lawara, basahan sa ninyong Psalm 127:3. Kamay basa na. Ready, ready, read. Yung din tanawa, karon pa ko nakabalo nga kada dayang law sa Bible. Tanawa di ay binisaya na. Law ingon di. Tanawa ang kabataan usa ka panulundon sa Ginoo. Kani ato mga anak ba? Yun di, tanawa ang kabataan usa ka panulundon sa Ginoo. Dahil mga bata dire nga magdagandagan dire panulundon na sa Ginoo, matud pas pulong sa Dios. Tanawa ang kabataan usa ka panulundon sa Ginoo ug ang bunga sa taguangkan mao ang iyang ganti. So, kaning children are not burdens. Children are not burdens. They are blessings entrusted by God. Panalangin na nga gipiyal sa Ginoo sa ginikanan. Mao na fruitfulness. Number 4, the responsibilities in the home. Mao na walay exempted nato diri. The responsibilities in the home. So, point A, the responsibilities of husbands. Mga husbands, Ephesians 5:25, basahon ni nato tanan. Ready, ready, read. Nawa ni isulti ni Paul ingon siya, mga bana, higugmaa ang inyong mga asawa bisan sa samang paagi ni Kristo, si Kristo na higugma sa iglesia ug mihatag sa iyang kaugalingon alang niini. Kato akong papa bito, no? Kato akong papa pa, istoryahan may mga lalaki.
sa kamo mga maminyo mong gyud mo. Maminyo mong gyud mo. Labi na itong makainom-inom to akong papa. Istoryahan mi, kamo mga lalaki, maminyo mong gyud mo. Dagko na mo nakita niya yung asawa, ay gyud na niyo, bisag kusi lang, ayaw gyud. Wa mo'y katungod, anak. Dili gyud na ninyo, dili gyud dapatan bitaw ng isa, ayaw gyud ninyo, bisag kusiod lang, ayaw na ninyo himuos inyong asawa. Kay, delikado kay na siya. Wala mo gyud to sa, kadto akong mama kay isog dito kayo. Basta masuko to sa akong papa, tigbason man to niya. Akong papa, magsagang-sagang na po sundang, mahait na kayo. Kanang ihait bitaw og mga ugsok, hait na kayo. Akong papa, katawa lang na. Kami, parte na naming hilak, gagawin pa mi. So, wag yun, dili yun to, wala yun to akong papa, pinangga yun na yan, ato akong mama. So, mao ni ingon siya, kay, mao mo kuning ingon, the husband, kita mga bana, is called to sacrificial love and spiritual leadership. And spiritual leadership. Mauna na kita mga bana, direta sa mga asawa. Mga asawa. Ephesians 5:22, kamoy basa na, Ephesians 5:22, ready, read. Yun din, mga asawa, ipailalom ang inyong mga kaugalingon ngadto sa inyong kaugalingon mga bana. Ingon nga ngadto sa Ginoo. So, this is a biblical submission, and this biblical submission is willing cooperation under God's order. Under God's order. Arita sa mga ginikanan, sa mga parents, Ephesians 6:4. Kamu ibasa na Ephesians 6:4. Ready, read. Andre, o kamong mga amahan, ayaw hagita ang inyong mga anak ngadto sa kapungot apan matutua sila diha sa pag-amuma ug pagtambag may tungod sa Ginoo. So, ang mga ginikanan, parents, kinahanglan tudluan, kinahanglan disiplinahon, kinahanglan pod mahimo silang model in godliness. Model in godliness. Arita sa mga anak. Responsibilities of children. Ephesians 6:1. Read. Mga anak, tumana ang inyong mga ginikanan diha sa Ginoo kay kini matarong. So, wala exempted din Wala exempted ang mensahe. Number 5, the family altar. Family altar. One of the greatest safeguards for the home is the family altar. Atong basahon na, Deuteronomy 6:7. Deuteronomy 6:6. Ready? Kamoy basa. Ready? Read. Verse 7, go. So, kaning bersikulo ha, kinahanglan mag-set yung time, set aside time, matag adlaw to read the Bible, to pray together, to sing hymns, kung mahimo, discuss God's truth. The family that worships together grows together. Grows together. Muna na siya. So, number 6, a home that shines for Christ. Akong gi-underscore din na ang na din na ang atong point. A home that shines for Christ. Joshua 24:15. Kamay basaan ang Joshua 24:15. Ready, read.
Mauna gingon ni Joshua. Sa kamo, naapoy inyong gituhuan din na inyong i-worship. Ako, yun siya. But as for me and my house, we will serve the Lord. Perting ninduta, no? So, every Christian home should be a place of love. Every Christian home should be a place of prayer. Every Christian home should be a place of discipline. Every Christian home should be a place of forgiveness, a place of Christian testimony. Kung mauna ang imong gibuhat, your home can become a lighthouse to a dark world. Kung ato ng buhaton, ang atong panimalay mahimo ng parula, lighthouse, parula sa kalibutan ngangit-ngit. So mao ang conclusion sa atong mensahe. Klaro ba diya? Klaro man siguro. Psalm 127 verse 1 nagpahinumdum na nato. Except the Lord build the house, they labor in vain that build it. Now, the central question is not whether you have a house. Balik ko na ko. The central question is not whether you have a house, but whether the Lord is building your home. Pwede ka makapalo diha. Now, na ako'y pangutana, kamore tubag aniniya sa conclusion na to, is Jesus the foundation of your family? Is the Bible the guidebook of your home? The next is prayer practiced daily? The next is love evident in your relationships? The next is, are your children being trained for God? A beautiful house may impress people. Balik ko na ko. A beautiful house may impress people, but only godly home pleases the Lord. So, let us determine today, atong susihon karon, to dedicate our homes to God. To enthrone Christ in every room. Atong palingkuron sa trono si Kristo sa matag kwarto sa atong panimalay. To establish family worship. So let us determine today to establish family worship. Atong tukoron ng family worship. Let us love one another in the fear of the Lord. So, hinaot pa nga matag amahan mo declare na sama ni Joshua, ingon si Joshua, as for me and my house, we will serve the Lord. Ingon si Joshua, apan alang kanako ug sa akong panimalay, kami mualagad sa Ginoo. Nindog ta, magampo ta. Langit no namong amahan, nagpasalamat mi kanimo Ginoo sa imong gasa nga gitagaan mo nimog panimalay. Pasaylua kami Ginoo kung kami mismo sa among pagkatawhanon misulay mi og tukod sa among balay pinaagi sa among kaugwalingon nga kusog. Amahan, come and be the master builder of our families. Save every unsaved loved one. Restore broken relationship. And help us to honor you in our homes. May our houses become sanctuaries of prayer. May our houses become sanctuaries of love and obedience. And may future generation rise up to call thee. Amahan, kining mga pag-ampo, namo amahan, amo ning gisalig
sa mahal nga ngalan ni Jesus Christ, among bugtong personal nga manuluwas. Amen. Lingkod ta. Kaya alas na pagtapos, kung gihangi ang matagusa, manindog ta. And we're going to sing our last song, Amazing Grace, How Sweet the Sound. Amen? Okay. First stanza, ready, sing. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieve. How precious did that grace appear the hour I first believed. Through many dangers, toils, and snares, I have already come. 'Tis grace that brought me safe thus far, and grace will lead me home. When we've been dead than 1,000 years, bright shining as the sun, we've no less days to sing God's praise than when we first begun. Once again, daghang kayong salamat sa matagusa. O karon natong idukot ang maulo magampota. Heavenly Father, we thank thee, O God, sa imong kaayo sa among kinabuhi. Salamat Amahan sa kadaugan sa among panimbahon. Salamat sa Holy Spirit nga naghatag ka namo og pagtulunan o pagpasabot. Salamat kay Amahan bisan pa sa imong mga anak nga nagsimba karon. Salamat kaayo. Heavenly Father, mangayo kami kapasayloan sa masala ang among ginapangamuyo kanimo Amahan. Help us, Lord, nga mapabarog ug mapatindog namo amo ang tagsa-tagsa ka pamilya nga lig-on Amahan. Ay nasayod kani Amahan, maamuha lang ng mahimo kung ikaw ang among mahimong pundasyon sa among kinabuhi. We are praying, Heavenly Father, sa makanunay pangayoon namo ang imong grasya ug kaluoy, labi na gyud ang imong pagpangga, and help us, Lord, to build our families. Sa makanunay Amahan, pangayoon po namo, Lord, ang imuhang proteksyon. Nasayod mi Amahan nga among kaaway, wala siya'y lain nga tinguha kung dili maguba ang matagstag sa kapanimalay. Mao nang sa makanunay Amahan, among pangayoon gyud Amahan ang imuhang lig-on nga proteksyon ug giya. And as we end this service, O God, we are praying, Heavenly Father, to bless each and every one. Dala kami safely sa mong tagstag sa kapanimalay. And among ginapangamuyo, Lord, sa lain na pod nga semana sa mong kinabuhi, panalangini ang mga buhat sa mga kamot, ang among mga trabaho, bisan pa Amahan ang mga Kristohanon nga manggibiyahe, among ginapangamuyo ng imong proteksyon, igahatag nimo kanila. Among ginapangamuyo pod usab Amahan ang maayong panlawas alang sa matag-usa. After this, O God, we are praying, Lord, for your blessing sa practice sa choir. Among ginapangamuyo, Lord, nga ikaw magahatag kanila og kaalam, Lord, labi na Amahan og hiya sa pag-awit. Kining tanan Amahan am ginasalig o ginapasalamatan sa bililhon nga ngalan ni Ginoong Hesus, Diyos sa walay kahangturan. Amen.